Dapat bang ipagdiwang ng mga Kristiyano ang Pasko? Ang debate tungkol sa kung dapat o hindi ipagdiwang ng mga Kristiyano ang Pasko ay napagtatalunan sa loob ng maraming siglo. Mayroong pantay na taos-puso at dedikadong Kristiyano sa magkabilang panig ng issue. Bawat isa ay may maraming dahilan kung bakit o bakit hindi dapat ipagdiwang ang Pasko sa mga tahanan ng Kristiyano. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Ang Biblia ba ay nagbibigay ng malinaw na tagubilin kung ang Pasko ay isang holiday na dapat ipagdiwang ng mga Kristiyano? Una, tingnan natin ang mga dahilan kung bakit hindi nagdiriwang ng Pasko ang ilang Kristiyano. Ang isang argumento laban sa Pasko ay ang mga tradisyong nakapalibot sa holiday ay nagmula sa paganismo. Ang paghahanap ng mapagkakatiwalaang impormasyon sa paksang ito ay mahirap dahil ang mga pinagmula ng marami sa ating mga tradisyon ay napakalabo at kadalasang nagkakasalungatan. Ang mga kampana, kandila at Yule na mga dekorasyon ay binanggit sa kasaysayan ng paganong pagsamba. Ngunit ang paggamit nito sa tahanan ng isang tao ay tiyak na hindi nagpapahiwatig ng pagbabalik sa paganismo. Pagamat tiyak na may paganong pinagmulan ang ilang tradisyon, marami pang tradisyon na nauugnay sa tunay na kahulugan ng Pasko. Ang pagsilang ng tagapagligtas ng mundo sa Bethlehem. Ang mga kampana ay tinutugtog upang patunugin ang masayang balita. Nagsisindi ng mga kandila upang ipaalala sa atin na si Kristo ang liwanag ng mundo. Juan 1:4-9. Isang bituin ang inilagay sa tuktok ng Christmas tree upang alalahanin ang bituin ng Bethlehem. At ang mga regalo ay ipinagpapalit upang ipaalala sa atin ang mga regalo ng mga mago kay Jesus, ang pinakadakilang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Ang isa pang argumento laban sa Pasko, lalo na ang pagkakaroon ng Christmas tree, ay ang pagbabawal ng Biblia ng magdala ng mga puno sa ating mga tahanan at palamutian ng mga ito. Ang talatang madalas na binabanggit ay ang Jeremiah 10:1-16. Ngunit ang talatang ito ay tumutukoy sa pagputol ng mga puno, paghiwa ng kahoy upang gawing Diyos-Diyosan, at pagkatapos ay palamutian ang Diyos-Diyosan ng pilak at ginto para sa layunin ng pagyuko sa harap nito upang sambahin ito. Tingnan din ang Isaiah 44:9-18. Ang sipi sa Jeremiah ay hindi maaaring alisin sa konteksto nito at gamitin upang gumawa ng isang lehitimong argumento laban sa mga Christmas tree. Ang mga Kristiyanong pinipiling huwag pansinin ng Pasko ay tumutukoy sa katotohanang hindi ibinibigay sa atin ng Biblia ang petsa ng kapanganakan ni Kristo, na tiyak na totoo. Ang Disyembre 25 ay maaaring hindi pa malapit sa panahon ng kapanganakan ni Jesus. Ang mga argumento sa magkabilang panig ay lubhang marami. Ang ilan ay may kaugnayan sa klima sa Israel, ang mga kaugalian ng mga pastol sa taglamig, at ang mga petsa ng pagkuha ng census ng mga Romano. Wala sa mga puntong ito ang nagpapabalik sa atin sa katotohanang hindi sinasabi sa atin ng Biblia kung kailan ipinanganak si Jesus. Itinuturing ito ng ilan bilang positibong patunay na hindi nais ng Diyos na ipagdiwang natin ang kapanganakan, habang ang iba naman ay nakikita ang pananahimik ng Biblia sa isyu bilang tahimik na pagsang-ayon. Sinasabi ng ilang Kristiyano na yamang ipinagdiriwang ng daigdig ang Pasko, bagamat nagiging mas tama sa politika na tawagin ito bilang mga pista opisyal, dapat iwasan ito ng mga Kristiyano. Ngunit iyon ang parehong argumento na ginawa ng mga huwad na relihiyon na lubos na tumatanggi kay Kristo. Pati na rin ang mga huwad na relihiyong gaya ng mga saksi ni Jehovah na tumatanggi sa kanyang pagka-Diyos. Ang mga Kristiyanong iyon na nagdiriwang ng Pasko ay kadalasang nakikita ang okasyon bilang isang pagkakataon upang ipahayag si Kristo bilang ang dahilan ng kapanahunan sa gitna ng mga bansa at sa mga nakulong sa huwad na relihiyon. Gaya ng nakita natin, walang lehitimong dahilan sa banal na kasulatan upang hindi ipagdiwang ang Pasko. Kasabay nito, walang utos sa Biblia na ipagdiwang ito, alinman. Sa huli, syempre, personal na desisyon kung ipagdiwang ang Pasko o hindi. Anuman ang desisyon ng mga Kristiyano na gawin tungkol sa Pasko, ang kanilang mga pananaw ay hindi dapat gamitin bilang isang samahan
upang talunin o siraan ang mga may salungat na pananaw. Ni ang alinman sa pananaw ay dapat gamitin bilang isang sagisag ng karangalan na naguudyok ng pagmamalaki sa pagdiriwang o hindi pagdiriwang. Tulad ng sa lahat ng bagay, naghahanap tayo ng karunungan mula sa Kanya na nagbibigay nito ng sagana sa lahat ng humihingi. Santiago 1:5. At tinatanggap ang isa't isa sa Kristiyanong pag-ibig at biyaya, anuman ang ating pananaw sa Pasko. Salamat po sa inyong panonood, at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.